tatlong saging saba at harina. Tara gawin natin niyang masustansyang merienda at masarap na siguradong magugustuhan ng mga bata at kahit ang isip bata. Grabe, sobrang dali lang nitong gawin at higit sa lahat, mura pa. Ngayong araw mga ate, meron nga ako ditong tatlong saging saba at isang cup ng harina. May naisip na naman nga ako ditong isang masarap na merienda. Kaya kung meron ka rin nito, tara sabayan mo na ako. Binalatan ko nga lang dito yung mga saging saba na hinog na. Imamash ko nga lang ito gamit yung tinidor hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. Tapos ihahalo na natin dito yung 1 cup ng harina. Pero parang hindi lang 1 cup yung nagamit ko dyan, dinagdagan ko pa kasi. Tapos naglagay na ako ng powdered milk na depende na sa inyo kung ano yung gagamitin yung brand. Naglagay na rin ako ng asukal at kung walang asukal pwede naman yung sugar. Tapos kaunting asin, pampabalance na rin ng lasa. Mix nga lang natin ito ng mabuti at masahin hanggang sa makabuo na tayo dito ng dough. Tapos niyan, itabi lang muna natin. Gagamit nga din pala tayo dito ng cheese. Kahit anong pamagat din ng cheese ay pwede nyong gamitin. In-slice ko nga lang ito sa gusto kong kapal at gusto kong laki. Pero kung tinatamad kayo maghiwa, pwede na nga dyan yung buo. Walang ganon. Nung okay na, gumamit lang ako dito ng kutsara para makapag-scoop. Tapos binilog ko lang at pinalapad. Dahil dito nga natin ilalagay yung cheese na hiniwa natin. Kada isang bilog, isang cheese lang din yung lalagay natin. Tapos ayan, pinaikot-ikot ko lang ulit kagaya ng ginagawa sa'yo ng ex mo. Kaya ayun, patuloy ka pa rin yan napapaniwala. Walang ganon. Bali, ginawa ko lang ito hanggang sa natapos ko. At nakagawa nga ako dito ng 11 pieces. Itabi lang muna natin yan dahil magpapainit na tayo dito ng mantika. Bali dito, use oil na nga lang yung ginamit ko kasi wala na kaming mantika. Deep fry nga sana yan, kaya lang kalahati lang yung kinaya. At nung mainit na nga ito, isa-isa ko na rin silang nilaglag dito. At dito mga ate, dapat sobrang hina lang ng apoy nyo kung ayaw nyong kumain ng uli. Sobrang bilis lang niya kasing mag-brown. Kaya dapat nakabantay kayo para hindi siya sumama sa iba. Walang ganon. Kita nyo naman ang ganda nga ng kulay ng pagkakaluto natin dito. Sobrang hina lang kasi nung apoy na gamit ko dyan at maya-maya binabaligtad ko talaga. At nung golden brown na yan, hinango ko na. At eto na ang ating banana cheese ball. Grabe mga ate, excited na akong matikman to. Medyo malalaki nga lang pala yung nagawa ko, kaya kung gusto nyo yung mas marami, liitan nyo na lang. Grabe, nakakatakam talaga, itsura pala. Kaya tara, kain tayo. At unang kagat, first bite. Ang sarap. Promise mga ate, masarap siya at malalasahan mo talaga yung saging at yung gatas. Saktong-sakto lang yung lasa, hindi siya ganun katamis. Malalasahan mo pa rin yung pagkaasim ng saging dahil hinog na nga. Pero hindi siya ganun kaasim. Sobrang pasong-paso nga ako dito mga ate ko, pero kain pa rin ako ng kain. Hindi ko na kasi to inintay pan lumabig dahil baka mamaya pumunta ka pat manghingi ka. Walang ganon. At kung hirapan din kayong pakainin ng saging yung mga anak nyo, subukan nyo nga yung ganito. At ayun mga ate, na-enjoy ko na naman nga dito yung pagkain. Kaya ayun, craving certified na naman yung ate nyo. At ayun lang, bye-bye!